Ito na po ang nangyari. Majority ng mga member ng Blue Ribbon Committee, including chairman mismo, Congressman Joel Chowa, Congressman Ako, at marami pang iba, naniniwala nagkaroon ng mali o problema sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President Sara Duterte at DepEd Secretary noong panahon yon. Matapos ang 7 hearing ng Good Government and Public Accountability, ito ang kanilang nakitang problema. Dahil nga ho, magkakaiba ang mga statement at pahayag ng mga testigo na nagsasabi na merong pinaggamitan pero hindi naman na ipaliwanag at na-justify. Kahit ang COA nahirapang i-justify ito. Mga opisyalis ng Office of the Vice President, naiipit sa mga question and answer sa nakarang hearing, nagkasakit tuloy yung iba, na-contempt yung iba, dahil nga ho sa ang paniniwala ng komite. May mga nangyaring hindi tama. Kaya kanilang irerekomenda at gusto nilang makasuhan ang lahat ng sangkot. Hindi lang yung gagawa ng batas in aid of legislation, kung hindi dapat kasuhan pa ang mga nasa Office of the Vice President na pwedeng hindi lang pangkaraniwang graft in corruption, baka umabot sa plunder kasi 612.5 million nga ang pinag-usapan dito. Okay? Ganong kalaki. Anyway, pakinggan po natin ang isa sa mga senior congressman, dating pulis, congressman ng Antipolo, si Romeo Acop, na nagbigay ng mga assessment at pahayag sa nangyari after nga ng kailang mga hearing at tinapos na nila ang pagdinig dito sa confidential issue or controversial na issue sa office ng pangalawang Pangulo. Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at dalawang di mapangalanan driver sa pagpapaingkas ng bawat cheque. 4 na beses inilalagay raw nila ang 125 million cash sa 4 na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio na mula sa Land Bank ay pumunta na sila sa opisina ni Madam Gina Acosta sa Office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Farda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group, ng isang security officer na nagngangalang Colonel Dennis Nolasco, kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Farda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda, isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung paano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Farda. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities
dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po, siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay debt, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parating na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipt sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Attorney Poa para sa DepEd at para sa OVP ni na Attorney Lopez and Ginoong Ontorio. Sila nagsubmit ng acknowledgement receipts sa COA. Isa pong obserbasyon sa mga revelations na ito ng mga SDOs at mga ibang opisyal at dating opisyal ng DepEd at OVP, tila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd confidential funds. Kung inyong matatandaan, nung una ay sinabi nilang tanging ang mga SDOs lamang ang may kaalaman sa disbursement ng confidential funds. Ngunit nang magpakita na ang mga SDOs sa committee hearings at tinanong sila, wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential. Well, yan lang po ang isa lang yan sa pagpapatunay. Pero lahat ho halos ng mga congressman na present sa hearing, last hearing na yan, ay iisa ang kanilang observation base sa dokumento, base sa mga nakaraang hearing na may maling paggamit ng budget ng Office of the Vice President sa confidential at intelligence fund. Wala po akong narinig, maaaring isa, dalawa lang ang pumabor kay Sara Duterte, Vice President. Lahat ng mga member ng Good Government and Public Accountability, hindi lang yung chairman, hindi lang si Congressman Ako, at iba pa, ang nagsabing may problema. Dapat panagutan nila at dapat reforma ang pag-issue ng budget at paggamit ng budget ng Office of the Vice President, especially sa confidential fund, para hindi magtagumpay ang mga maaaring nagsamantala. Ang observation po at assessment ng komite na, by the way, para sa inyong kaalaman, hindi lang chairman ang merong autorisadong maglabas ng committee report or pananaw. Lahat ng member ng Kongreso at ng komite, may kanya-kanya po silang report at observation. Kaya nga sila ay nag-participate sa lahat ng hearing para maging aware sila sa kung ano ang nangyari, ano ang solusyon, at ano nga ba ang kabuuan ng paghahanap ng katarungan sa pera ng bayan. So, malinaw po na walang grupo ng Congressman kumampi. Majority sa mga congressman naniniwala may problema si Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President at dating mga opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Education noong panahon ni Sara Duterte sa DepEd. Please like, share ng mga bidyong ito.